Naghahabol ng pasahero para makahabol ng boundary. Ayon sa MMDA, yan ang dahilan ng mga bus driver na madalas paspasang pumasada. Pero ang pagmamadaling ito kadalasang nagiging sanhi ng mga aksidente sa daan. Kasama natin ngayon si Bayan Muna Representative Teddy Casino. Pag-usapan natin ang panukala niyang gawing regular ang sweldo ng mga bus driver. Magandang umaga, Representative Casino. Welcome to News to Go. Magandang umaga, Howie. Magandang umaga po sa lahat na nanonood. Pinag-uusapan natin to dahil doon sa yung pagkamatay ni Chit Estela, no, nabangga yung taxi niya ng isang bus. Ano sa tingin mo, ano ba yung larger issue ng aksidenteng yun? Bakit ba nangyari yun? Well, ang panukalang ito, we filed this even before nangyari yung kay Chit. Last year pa namin ito final. At final namin ito matapos yung pakikipagkonsultahan namin sa mga bus drivers and conductors. No? Kasi last year, nagkaroon din ng series ng mga aksidente. So nakipag-dialogue kami at inugat namin, ano ba talaga yung problema? Bakit kayo ganyang magmaneho? Bakit barumbado ang impression ng inyong pagmamaneho? Sabi nila, obligado kami kasi kung ang sweldo namin depende doon sa dami ng pasahero na kukuha namin. So kailangan namin makipag-unahan, kailangan namin magbabad sa bus stop, punuin yung aming bus kasi that's the only way nakikita kami ng sapat. At Kaya, kahit saan, nagpipick up sila ng pasahero, hindi lang sa bus stop. No? In fact, nagbabayad sila ng kotong sa mga law enforcers para lang maka-pick up ng pasahero dun sa mga hindi naman dapat pick upan. Kasi nga, sa commission system, mas marami kang pasaherong napipick up, mas marami kang biyahe, mas malaki ang kita mo. Ang problema dyan, talagang karerahan sa kalsada. And syempre, aksidente ang... So yung mga conditions na yan, karaniwan ba yan sa mga bus driver dito sa Metro Manila lang o lahat ng syudad sa Pilipinas? Well, especially sa Metro Manila. Sa aming pag-aaral, on the average, ang working hours ng driver, 12 to 16 hours a day. Lahat ng bus operators at kumpanya, Parang ganun ang sistema nila? In general, parang may ganyang standard, no? 12 to 16 hours. Tapos, commission system. Kaya yung mga driver natin, bugbog na yung katawan sa pagmamaneho, kailangan pa nilang makipag-unahan. So talagang ang resulta itong mga aksidenteng ito or yung tendency nila na medyo maging barumbado sa daan. Kaya ang tingin namin, kapag binago mo yung working conditions nila at binago natin yung sistema ng kita nila, malaking posibilidad magbabago rin yung driving habits. Okay, pag-usapan natin yung pagbabago na yan. So, i-abolish na ba yung boundary? Yan ba yung gusto nyo? Oo. Ang gusto namin, ang mga bus drivers and conductors natin, tratuhin natin bilang regular na manggagawa. So, they are ang 8-hour working day, may pahingang 1 oras, tapos tumatanggap sila ng monthly na sahod. Ibang issue pa kung meron pa silang compensation system dagdag dyan. Pero ang basic dapat 8 oras, regular na sahod. And then, sa ngayon ba, hindi sila regular employees na may mga typical benefits ng company employees, insurance? May insured ba yung mga yan? Yun nga ang problema eh. Nawala na yung dating sistema sa bus companies na regular yung mga manggagawa, may union sila, may benefits. Ang sistema ngayon, parang contractual eh, pero commission system. So, wala ring security of tenure. Commissions lang, so wala silang minimum na regular wage at dagdag doon yung commission o pure commissions yung kinikita nila? Ang sistema sa ngayon is that ang drivers, yung gross na kinikita ng bus niya, 9% ang kanya. Ang conductor, 7%. Tapos meron silang quota na dapat makamit. Pag na-meet nila yung quota, kanila yung 9%, 7% yung sa driver. Kung hindi nila makuha yung quota, ibabawas doon sa percentage nila yung sa gasolina, iba pang incidentals. So medyo sa tingin namin ang resulta niyan talagang nagagasgas yung driver and yun nga talagang medyo exploitative, no, at hindi nagagalang yung karapatan ng ating mga drivers and conductors. Okay, meron kaming report kahapon, no? Tinanong namin yung ilang bus driver kung gusto nga nila yung sistemang pinopropose ninyo. Ang sabi nila, malulugi kami dyan. Dahil dito sa sistema namin, kung masipag ka, mas mataas ang kita mo. Doon sa sistema na pinopropose nyo, kahit gaano kasipag, pareho lang yung kikitain. Hindi, ang sabi ko nga, iba pa yung compensation scheme o yung incentive scheme na pwedeng ilagay. Ang isang gusto naming ilinaw, hindi ito mangangahulugan na yung mga drivers natin tatanggap na ngayon ng minimum wage. Kasi sa ngayon, sa aming estima, sa aming pakikipagkonsultahan, above minimum itong mga bus drivers and conductors.
kumikita sila ng more or less 600 pesos a day. Pero kasi usually 12 hours, tapos 900 pesos ang kinikita. So per hour, nakakakita sila ng mga 75 pesos. That's around 600 pesos a day. So above minimum wage yan. Average yan sa kanila. Oo, average. Ngayon, dito sa pagpapatupad ng batas, kung papasa ito, hindi na dapat bababa pa dyan yung kinikita. Ang iniiba lang natin yung sistema kung paano nila kikitain yung... So ilalagay din sa batas kung magkano dapat ang kikitain nila. Yes. After hearing, syempre, idadaan pa natin sa hearing, ang prinsipyong gusto namin gagabay dito, hindi ito pay cut. This is, babaguhin lang natin yung sistema ng swelduhan. So, halimbawa, kung silang nagtatrabaho ngayon ng 12 oras o hanggang 16 hours, kumikita 900 pesos, kung i-convert natin into 8 hours yan, 600 pesos. Pero 8 hours lang yung trabaho, may pahinga sila. And then, imbes na 3 days a week lang sila nagtatrabaho, pwedeng 5 or 6 days a week nagtatrabaho. So, suma total, halos pareho rin yung matatanggap. Ngayon, pwede rin pag-usapan kung meron pang sistema ng incentives or kung merong overtime. Kung pwede siguro mag-overtime, baka limited lang sa 2-3 oras para yung safety rin ng ating mga pasahero ay na-insure natin. Sinasabi ng mga bus operators, nagbibigay na raw sila ng mga benepisyo sa mga driver nila. Alam mo, ang sinasabi ng mga drivers nga, wala silang benepisyo eh. Marami dyan, walang SSS, wala silang health benefits, kasi nga hindi regular ang trato sa kanila. Anong reaction ng mga bus operators dito sa inyong panukala? Ang sabi ng ilang nakakausap namin, they are open to the idea. Ang nangangamba lang sila na kapag ginawa nilang regular yung mga manggagawa, they will be entitled to all the benefits under the labor code. Papayagan silang mag-organisa at mag-union. Mukhang yun pa yung kinakapangamba nila, hindi yung mismong sahod. So they can afford it. Mukhang ang problema nila yung status ng regular. May kaakibat na karapatan kasi yan eh. Mukhang doon nagkakaroon ng agam-agam yung mga bus operators. Pero ito ay bagay na pwedeng pag-usapan at tingin ko sa hearing kapag dininig na ito sa Kongreso, maayos din natin yung ganyang mga issues. Hindi kaya option yung babaan na lang yung boundary para mas mataas yung kita ng mga driver at hindi kailangan magtrabaho na napakahabang oras? Ang problema kasi dito yung kahit babaan natin yan, as long as ang rule is that mas marami kang pasahero, mas marami kang biyahe, mas malaki ang kikitain mo, yung tulak sa driver na magmadali at labagin yung mga batas para lang makakuha ng pasahero to the point na mangungutong ka o magbibigay ka ng kotong, hindi pa rin mawawala. So, yung isang concern mo rin, yung haba ng oras, no? Yung haba ng oras. Ayon dun sa inyong pagsasaliksik, yung mga interviews sa mga driver, gaano kahaba ba yung isang araw nila sa trabaho? Normal ang 12 hours. 12 hours? Dire-diretso yun? Dire-diretso yan. Usually, umaabot hanggang 16 hours. So, tumitigil yan para mag-lunch, di ba? Tumitigil naman, pero tuloy-tuloy yan. Working time nila yan. No? At, so talagang kalahati pa lang ng kanilang trabaho, ano na yan, patang-pata na yan. So, hindi maganda sa kanilang kalusukan, hindi rin maganda sa safety ng mga pasahero. So, ang sinasabi nyo, ang problema ng kaligtasan sa Commonwealth Avenue at iba pang mga killer highways natin, hindi lang issue ng law enforcement ng mga MMDA. Yes. Issue rin yan na mga working work. conditions ng Correct. drivers. Correct. Kasi kung makakausap natin yung ating mga driver at konduktor, talagang hirap na hirap sila sa kanilang trabaho. Pagod na pagod, kailangan pang magmadali because of the compensation system. So kung yan ang i-address natin, tingin ko pang matagalan, ito yung mas tamang approach. Okay, maraming salamat. Bayan muna Representative Teddy Casino. Salamat din.